Xin Chào! Good morning, Philippines! And good morning, world! Good morning, Vietnam! Heto na ang part 2 ng ating vlog for today's video. Today's vlog, pag-usapan naman natin ang history ng Saigon o ng Vietnam. Did you know that Vietnam ay isang bansa na matatagpuan sa Southeast Asia na ang hangganan ay ang Gulf of Thailand, Gulf of Tonkin at ang South China Sea. At ang mga katabing bansa nito ay ang Cambodia, China at Laos. At meron itong populasyon na umabot ng mahigit 98 million. Ang mga relihiyon dito ay Buddhist, Christians, Protestants, Muslim, Khao Dai Hau Hau, at ang iba naman ay walang relihiyon. Ang opisyal na lingwahe ay Vietnamese, pumapangalawa ang English, at ang ilan naman ay nagsasalita na rin ng French at Chinese. Vietnam's other name was Annam, which originated as a Chinese name in the 7th century during the colonial period. But then, the nationalist writer Phan Boi Chau revived the name Vietnam in the early 20th century. Ang Vietnam ay may mayamang kultura, magandang tanawin at masarap na pagkain. Kaya sa video na ito ay bibisitahin natin at titikman natin ang mga delicacy or ang masasarap na pagkain na ipinagmamalaki ng Vietnam. Xin Chào, Philippines! So, eto na yung first day natin dito sa Ho Chi Minh, sa Vietnam. So, ngayon, ang first itinerary natin ngayon ay titikim ng mga food para explore natin kung anong meron dito sa Vietnam. Kung kamusta yung mga food nila dito, magugustuhan ba natin siya. Yon, magre-reviews tayo ng mga food dito, gaano kasarap yung mga food, places na malapit dito sa area na to. We are staying here in District 1. So, ano kaya ang makikita natin dito sa District 1? So, bababa na muna kami ha. Wait lang. Outfit check. So, bababa na tayo. Okay, let's go. So, maghahanap na tayo ng mga kain natin na breakfast. Saan na kain na natin? Eh, saan mo ito? Saan mo ito? Saan mo wala yung card? So, magdadala tayo ng water. Itong card. Ito tayo. And then, bibisitahin na rin namin yung lilipatan namin apartment. Apartment na kinita ko. Yan, tara na. Going down. By the way guys, hindi naman masyado nakatulog kagabi. Kasi siguro ay namamahay ako. So, ito tayo sa lobby. Ayan, good morning, Vietnam. So, kagabi yung area natin ay hindi masyadong pansin. Pero ang dami palang food dito. Ayan, sa tapat lang oh. Meron dito, ayun, banh mi, daddy. Daddy. Try natin to. Banh mi. Oh, video natin. Ay, try natin ito guys.
Ang una nating titikman ay ang banh mi. So, dito sa tapat ng aming hotel na tinutuluyan ay may nakita na kaming nagbebenta ng banh mi, kaya umorder na kami. Ang in-order namin ay 2 beef at ang presyo nito ay 60,000 Vietnamese dong. Pagkatapos naming umorder ay naglakad-lakad na rin kami. Uso nga pala dito sa Vietnam yung mga katulad dito, yung maliliit na table at saka chair. Tapos nagbebenta ng mga pho. So napakarami, iba't ibang klase ng pho ang makikita nyo dito sa Vietnam. Pero sa ngayon, habang naglalakad kami, ay titikman na natin tong banh mi. Good morning guys. So bumili na tayo ng banh mi sa pinakamalapit sa hotel. Ang presyo nito ay 60,000 TND. Ayan. Beef yung in-order namin. Itong nabili natin, medyo kahuti yung laman. Hindi ko kasi masyadong sakal. Medyo spicy. Mahap siya, kaya lang hindi siya sobrang dami naman. Coffee apartment, maglalakad lang tayo habang kumakain. Sige, babalikan na namin kayo kasi kailangan ko mag-Google Maps. Bye! By the way guys, mahirap nga palang tumawid dito sa Vietnam. Hindi siya katulad ng Hong Kong na merong mga stoplight. Dito may stoplight, kaya lang parang ang dami-dami kasing mga motor na dumadaan, kaya parang ang hirap-hirap niyang tawirin. By the way guys, sa aming paglalakad, nadaanan na namin ang Ben Thanh Market. Actually, isa ito sa mga sikat na puntahan dito sa Vietnam, kaya lang hindi muna tayo dyan pupunta dahil food muna ang mga tinitikman natin. Ang next destination naman namin ay itong The Cafe Apartment. Ito ay may 9th floor na kung saan lahat sila ay mga coffee shop. Ito ay matatagpuan sa number 42 Nguyen U Street. At malapit din ito sa may Saigon Sky Deck. Okay guys. So, tatawid tayo ngayon. Papunta dito. Yan o. Parang 9th floor ata to. Itong coffee apartment na to. Tapos, daan na rin tayo sa Book Street. So, hanapin natin siya maya-maya. Ang dami tumatawid. Ang hirap tumawid dito kasi kanilang tawag dito, yung kanilang pedestrian, saka yung kanilang mga stoplight. Iba eh. Saka ang daming motorcycle. Ayan, okay. Pero ang gaganda ng mga motorcycle dito ha. In fairness. Okay, tawid muna tayo. Yan, try natin sa Good Day. Ayun eh, sa taas. Pang 9th floor siya. Hindi, pagbabay ko na. Ayan guys, hinigal na ako. So ngayon, dito tayo sa Good Day. Kasi, try natin ito. Okay guys, order na tayo. So, what we need to do is to check their menu first and then you need to go to the counter to order. Meron silang ice cream.
coconut coffee. So total, kumain na kami kanina ng bani. So ito na lang muna i-try natin. Okay? So balikan ko kayo later. Labo yung cellphone. Guys, dumating na yung order natin. Ito yung coconut coffee. Ito yung tatry ko. And then ito naman yung egg coffee. So itatry naman yung last pan. So tingnan natin kung ano magiging lasa niya. Tikman natin yung order namin. Since kumain na kami ng bani, hindi na namin kayang kumain pa ulit. Kaya coffee naman kami. So ito yung coconut coffee. Kung mapapansin nyo, cold drink siya. Tapos meron siyang mga parang coconut flakes. Ayan o, coconut flakes siya. Ayan. Yung egg coffee naman, ito siya. Hot yung in-order natin. Ito, o, ayan o. Foamy siya, foamy. Tada niya, no? O, diba? Ang foamy niya. So, ngayon, test naman natin yung lasa. Ayan, taste test natin. O, may scoop. Ano natin ito? Coconut flakes nga siya. Ang pala ng coconut sa coffee. Sweet yung ano niya, yung coconut flakes. Pating mo ko ng coconut. Taste naman natin yung egg coffee. Ito yung egg coffee. Hot race naman. Matapang siya, pero creamy. Masarap. Masarap siya. Okay. Sige, enjoy lang namin yung coffee for today. Bye! Nagstay din kami dito ng halos ilang oras. Ayan. So ngayon ay babalik na muna tayo sa hotel dahil maglilipat na po tayo ng accommodation. Hey guys, sorry, ngayon lang ako nakapag-update. Naligaw kasi kami. Mahirap pala talaga dito sa Vietnam kapag wala kang internet. Kasi bumili lang ako ng SIM card. 5 gig lang siya everyday. So naubos ko na kasi nag-e-edit ako kahapon pa. Eh, ginagamit ko yung data, hindi ako gumagamit ang wifi dito sa hotel. Ayun, unexpected na pala sa biyahe kami na ubos yung yung data ko. So, ang hirap bumalik dito sa hotel namin. So, yon, ang payo ko sa inyo, huwag niyong kalimutan na kumuha ng SIM card kasi ang hirap dahil hindi tayo familiar sa mga words. Like for example, the Bentan Market, ang tanong namin dun sa mga locals dito, where's the Bentan Market? Hindi nila maintindihan yun kasi iba pala yung tawag nila dito, hindi pala Bentan Market. So yun, nahirapan kami makipag-usap sa mga lokal. So, importante talaga meron kayong internet para nasa search nyo sa Google Maps yon. So ngayon, transfer na kami sa panibagong hotel sa AHU Hotel and Apartment naman yun. Tingnan natin kung ano naman itsura nun, no? Kasi mga budget hotel lang kinukuha namin dito. Kasi para may idea din kayo sa mga tipid travelers. Okay? So, bye-bye muna. Bye. So, nandito kami ngayon sa mga street lang. So, gusto namin i-try yung mga pagkain nila dito. Yung mga local food. Maliliit na. Parang, ang itatry namin yung noodles rice nila. Noodle rice ba tawag yun? Ayan. So, pag kumain kayo sa mga ganito, pag kumain kayo ng ganito, it's 40,000 Vietnamese dong. Ayan. So, itatry muna namin kung kamusta kumain ng mga local food here. Ito guys. Ito yung binili namin dito. So, tikman natin to. Ayan siya. Oh. May mga balls. May pork. So, ito yung rice noodles. Yung rice noodles niya. May quail egg. Ayan. Tikman natin ngayon. So, tikman na natin. Nilagyan ko lang siya ng lime. Manamis-namis siya. Actually, para siyang patola yung lasa. Pag nagbulay ka ng patola na may miswa, ganun ang lasa. Malapit din siya sa nilagang baboy. Malapit ko nito.
Nilaga. Yun yung malalasahan ko sa kanya. Ano yung lasa niya? Hindi ko nalalagyan ng kahit anong flavor. So, wala kaming drinks. Mamaya na kami bibili. Ano yan? Ano nga ang lasa? Tingnan natin. Mainit. Parang na siyang miswa. Miswa na ano? Nilaga. Pero masarap. Masarap siya. Masarap. Then, ayun, meron siyang quail egg. May ginawang sausawan si Alex. Tikman ko. So, ito yung pork. Pero siyang sukal, maanghang. Matis. Hindi na ano pa. Ayun. Ang sarap. Pero hindi ko lang kung tawag dito. Ay, hindi. Ketchup. Sarap. Tapos, iba yung pa. Tapos meron din siyang ano. Parang bola-bola. Ayun. Ketchup din. Hmm. Ito, 12X. Masarap. Tapos 40,000 Vietnamese dong. Parang nasa around ano to. Mamaya compute natin. Kakain muna kami ha. Balikan ko kayo. Ang tawag pala sa dish na ito ay Ho Tiu. Ayan na, sana na-pronounce ko na maayos. Ito ay isang Vietnamese-Cambodian dish na popular dito sa Southern Vietnam, especially sa Saigon. After namin kumain dito, ay dumaan naman kami dito sa isang convenience store na tinatawag na Circle K. Actually, para lang din siyang 7-Eleven, ayan. At ang mga bilihin dito, nagkikrave lang naman kasi ako sa soft drinks, kaya, at saka sa mango pala. Since wala akong makita sa labas at may nakita ako dito, bumili na rin pala ako. Ang mga presyo ng mga nabili ko, yung mango ay 22,000 Vietnamese dong. Tapos bumili na rin ako ng chips, isa yung Lay's, 25,000 Vietnamese dong. Isang Mirinda, sa halagang 10,000 dong. At pagkatapos namin mamili dito ay pumunta na ulit kami sa aming accommodation. By the way, ipapasilip ko muna sa inyo. Ito yung aming binook. Ayan, yung AHU or AHU apartment. Ayan, apartment kinuha namin kasi nakita ko pwedeng magluto. Pero I don't think so na makakapagluto pa ako. So, ito siya. Nasa rooftop. Meron siyang roof deck. Ayan, kagaya niyan. Pwedeng mag-coffee. Libre yung coffee dito. Pwedeng magluto, mag-chill. And then, kita mo yung neighborhood mo. Bali, medyo paloob nga pala tong accommodation na nakuha namin. Pero, malapit lang din naman siya dun sa mga food, sa nightlife. Yan. Pero hindi mo kami magna-nightlife dito, diba? Nakita ko lang nung nadaanan namin. So, ngayon, ang aming room ay located sa second floor lang. Yan. Eto, roof deck to. Sa roof deck siya. So, allowed naman kami umakyat dyan. By the way, dito ko na pala tatapusin ang video na ito. Abangan nyo ang next part ng aming vlog. Ang next naman nating content ay mga historical place at syempre yung mga tourist attraction dito sa Saigon. Thank you for watching! Bye!